Isang magandang gabi sa inyong lahat, mga giligilig kong tagapakinig. Ang paksa po na ating pagninilayan ngayong gabi ay ating pong hanguin mula po sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto sa chapter 2 verses 6 to 7. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakikinig ngayon sa podcast na ito. Dalain ko, Diyos, na patuloy na maging malalim ang kanyang kalaman tungkol sa iyong salita at higit sa lahat, maunawaan niya, O Diyos, ang nais mo, Panginoon, sa kanyang buhay upang higit sa lahat ikaw ang laging maging priority na kanyang pagtiwalaan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Minamahal kong kapatid kay Kristo, pamagatan po natin ang paksang ating tatalakayin, ang karunungang galing sa Diyos. Alam po ba ninyo na tayong mga tatay o mga lalaki ay inataasan ng Diyos na pangunahan ng ating pamilya at ang ating iglesia upang ito'y maging kagamit-gamit para sa gawain ng Panginoon. Ganoon din naman, malaki naman ang ating responsibilidad at pananagutan at panguna natin sa ating ministeryo. Meron tayong mahalagang desisyon na kinakailangan gawin at yung mga desisyon ito ay nagpapakita ng kung saan at na kanino yung ating pagtitiwala at kung nasa Diyos o sa kanyang salita, sa kanyang pamamaraan o sa kanyang kapangyarihan o sa tao, sa kanilang salita o magagawa at sa maging sa sistema o pamamaraan ng mundong ito. So, isang paraan ito na maging ang desisyon natin tungkol sa kung paano maayos sa relasyon natin sa Diyos at kung paano mapapabuti ang ating relasyon sa ating kapwa-tao ay atin itong magawang mapangisawaan kung paano tayo magtatagumpay maging sa mga tukso at kasalanan at kung paano tayo magpapalago ng iglesia. Sabagat alam po natin at di po kaila sa inyong kalaman na tayo bilang mga lingkod na Diyos, marami din tayong mga bagay na kinakailangan nating harapin at ating mapagtagumpayan. So we face a daily temptation na tumalikod sa pagtitiwala sa Diyos at bitawan ang salita niya, pagdudahan ang kabutihan niya. Na maging noon sa Garden of Eden, kung nasaan natukso si Eva nang makita ang punong pinagbabawal ng Diyos, the tree of the knowledge of good and evil. Mainam daw kainin, magandang tingnan at magiging marunong ka. Ito nga pong si Adan ay natukso at kinain niya yung iniaalok ni Eva na dapat ay siya ang nanguna sa tamang desisyon o nanguna sa tamang paghakbang sa katotohanan, pero siya ay nadaya o di kaya siya ay nadala ng pang-aakit ng kanyang asawa. Kung kaya nasuway nila ang Diyos. So ito rin ang tukso na kinakaharap ng mga Kristiyano sa Corinth. Bumaksak sila, kanilang pananampalataya, kasi sa halip na sa Diyos at sa kanyang salita magtiwala, ay sa mga tao at sa mga human leaders sila naglagak ng kanilang pagtitiwala. Kaya nangyari nasira ang kanilang relasyon sa isa't isa dahil nga naman wala, pagalingan sila, pataasan, paramihan ng nalalaman. Kaya kailangan nila ang mga katulad ni Pablo na very firm ang conviction kung paano siya nagsasalita ng may karunungan at kapangyarihan at may pagtitiwala sa Diyos. Kay Kristo lang, kapatid kong minamahal, sa kanyang ginawa sa krus, tayo dapat manangan. Si Kristo lang ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos at nahayag ito sa mensahe ng krus, sa preaching
ng gospel sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. At dahil sa gospel na yan, si Kristo ang ating righteousness and sanctification and redemption. Kaya yung commitment niya to preach Christ and Him crucified ay nandoon sa pagtitiwala niya sa Diyos, at ang goal niya sa preaching at ministry ay para ang mga nakikinig sa Kanya ay doon din magtiwala. Sabi nga niya, so that your faith may not rest in the wisdom of men, na wala namang power to make us right with God and make us holy, but in the power of God. Malinaw po mga minamahal na ang goal ni Pablo sa preaching niya, sa anong ministry strategy niya, ay para tayong mga Kristiyano ngayon ay matutunan natin na bitawan at talikuran at iwanan ang mga pagkahumaling natin sa mga bagay o maging sa mga karunungan na gawa ng tao, at hindi natin to kapitan, lalo na yung mga nakahiligan natin. Masyado tayong curious na makarinig ng mga kakaiba sa ating pandinig, kakaiba sa ating kaalaman, na tayo'y humahangang masyado. Akala natin ito ay nakaligtaan natin sa ating pananampalatayang nilalakaran, pero ang totoo naman, kapatid ko minamahal, ito ay siyang inaalok ng kaaway upang tayo iligaw sa ating buhay pananampalataya. So to clarify, Paul was not against wisdom. Hindi po against wisdom o sa karunungan o pag-search o pagsasaliksik o magkaroon ng karunungan, ito si Pablo. But the wrong kind of wisdom na hindi po niya inayunan ay yung wisdom na galing sa salibutan na ito. Kaya nga, ang sabi dito yet among the mature we do impart wisdom. Oo nga po, at yan ay ang wisdom na yan na sinasabi ay maaring ito'y hindi katulad ng wisdom na ayon sa standard ng mundo, kundi wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kung kaya nga po dapat ginagamit din po natin ang ating mga discernment or discerning spirit, lalo na kapag tayo nakakabasa ng iba't ibang mga katuruan, ibang doktrina, napupulot natin sa YouTube o kung saan man. Mga narinig natin sa mga preaching ng mga kangay mahusay at magagaling na mga ngaral. Kasi minsan doon tayo nakatingin. Minsan tinitingnan natin yung how eloquent the speaker. So yung sinasabi niya sa kanila, yung gospel, yan ang dapat nating pakinggan. Meron tayong gospel Meron na tayong doctrine, meron na tayong, kumbaga, dami na nating napag-aralan at sapat na yan para tunay na maging matibay ka ang iyong pundasyon at hindi ka na maganyak pa na mamangka sa dalawang ilog. Na hindi ka natutukso na sumawsaw sa doktrina ng may doktrina na hindi mo alam ang tunay na structure na nakapaloob doon. Ano bang meron doon? At bakit kakaiba? Di mo ba naitanong sa sarili mo, bakit kakaiba ito sa mga naituro na sa iyo? So hindi ko musikat yung preacher na napakinggan mo o pastor. Maybe pastor siya ng isang mega church na sobrang laki o cute na kapag siya'y nangangaral, nakangiti, na kapag nabili mo ang isang book na ang cover noon ay isang gwapong writer, papakinggan na po natin. Hindi po ganoon. So sinasabi ni Pablo, sino nga ba yung mature na Kristiyano? Ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung Kristiyano na alam niya kung paano niya i-manage o i-handle yung mga tao, yung mga bagay o maging mga katuruan na iniaalok sa kanya. So sa salin ng Tagalog, yung mature na sinasabi sa perfect sa wikang Ingles, pero sa Tagalog ay yun daw po'y katatagan ng pananampalataya. Kasi pag matatag na yung pananampalataya mo, ay naku, kahit ano pa ang iniaalok sa iyo, ano pa yung ikinukwento, isinishare sa iyo, hindi ka dapat natitinag. So, pwede in comparison sa mga immature pa, but the context suggests na yung contrast dito ay yung mga hindi nananampalataya, kasi itong mga
taga-Korinto, isa sa mga pinagmamalaki nila ay yung level of superiority nila. Whether moral or intellectual or spiritual, pero yung mature na mananampalataya na tinutukoy dito, yung nakatingin, nakatutok sa salita ng Diyos, sa wisdom na nagagaling kay Lord. The way of the cross. Kayo yun na mga believers ng Panginoon. Pero siyempre, we are acting immaturely, kundi yun ang umiiral sa mga desisyon natin sa araw-araw na para naman kasi tayong namamangha kapag tayo nakakarinig na ibang katuruan na sinasabi pa natin, bakit hindi kaya ito itinuro ni pastor? Paano ko ituturo sa iyo mga katuruan na yan? Kultong katuruan. Kaya nangyari, pag tinanggap natin yung ikalwa pang katuruan na iba doon sa natutunan na natin, para ka nga namamangka sa dalawang ilog. At sabi ni Pablo, huwag dapat ganoon. Sabagat mismong sinasabi doon sa Galatians chapter 4 na kung kahimat kami, Paul was saying, kahimat kami o mga anghel man mula sa langit ang maba dito sa lupa at mangaral ng ebanghelyo na iba sa naipahayag na o naipangaral na. Nawa siya ay maisumpa. Si Pablo mismo nagsasabi, inulit-ulit po niya, na kahimat kami o mga anghel pa ang mangaral na mga maling aral na taliwas doon sa naituro na may sumpa. So let us wholly lean on the gospel of Jesus, on the truth na ating natutunan. Ito na yung tinanggap nating pananampalataya at doktrina na dito na tayo hinuhubog ng Panginoon, na dapat maging sensitive tayo sa mga bagay na ating natatanggap o mga bagay na iniaalok sa atin ng maging ng kaaway. Alam po ninyo, ito yung panahon. We are at the time or living in the time or the age na kumbaga ang kaaway ay nagdo-double time para talaga i-deceive ang maraming Kristiyano, wasakin ng church, na sa ganun ay makalitaw na ang Antikristo. Kasi the moment na ang church ay wasak na, divided na, ang mga churches, ay madali na tayong mapapasok ng mga gawa o ng espiritu ng kaaway o ng kalaban upang sila naman ang manalanta at sila ang pumorma sa ibabaw ng mundong ito at maging sa mga mananampalataya upang mga mananampalataya ay ma-discourage, ma-disappoint at mag-give up sa kanilang pananampalataya. That's why we're talking about, learning from the wisdom of God. Now, wisdom ni Lord na ibinibigay sa atin is not the wisdom of this age or is not the wisdom that comes from this world. Ang sinasabi po sa atin ng Panginoon ay mag-aral tayo sa Kanya, hindi tayo mag-aral doon sa mga bagay na taliwas sa itinuturo ng Kanyang salita ng Biblia. The Bible is our platform. Hindi po tayo dapat lumayo sa tinuturo ng Biblia. Ayon sa laman nito, hindi tayo dapat na mag-deviate sa teachings ng mga apostles. So, ang tanong ay bakit tayo nadadala? Bakit tayo nadadaya? It is because hindi tayo nagbabantay. Sabi ni Pablo, umanda kayo at magbantay. Sabi ng 1 Peter 5:8, sapagkat ang inyong kalaban, ang inyong kaaway ay parang leon na umaatungal at naghahanda ng masisila. So bakit? Ayan yung sasagutin ni Pablo na para pagkasabi niya sa verse 6 to 16 ng 1 Corinthians chapter 2, para tulungan tayong mas maging buo ang kumpiyansa natin sa salita ng Diyos, sa doctrine
na atin ang natutunan at tinanggap na natin sapagkat dito na tayo talaga nagkakaroon ng tibay at tatag na ating pundasyon. Ang kailangan lang natin ay ating buuin o ating ituloy yung ating pagdidibusyon sa salita ng Diyos. Yung ating pananalangin. The moment that we stop praying, then that's the time that the devil is going to attack you in the spirit. Atakihan niya yung utak mo, atakihan niya ang puso mo. Idadivert niya ang iyong atensyon sa mga katuruan na kung saan ay malayo sa pananampalatayang Kristiyano. Kaya mag-ingat po tayong mga minamahal. Itong karunungan na binabanggit ni Pablo na tinuturo niya, he clarified, it is not the wisdom of this age or of the rulers of this age. Hindi ito, kapatid kong minamahal, hindi ito pansamantala lamang. Ang wisdom of this world, yung karunungang makukuha po natin sa mundong ito, isang araw mawawala, maglalaho, and yet ang karunungan na manggagaling po sa Diyos, ito ang ating iti-treasure sa ating buhay. So bakit ka dyan magtitiwala sa mga bagay na iyong tinanggap, sa mga inoffer sa atin o inoffer sa iyo ng kaaway, mga maling katuruan o di kaya naman ay mga nagliligaw o deceiving spirits na nagsasabi sa iyo na ito ang tama? Well, I think we have to pray to God that God would enlighten our mind, na siya mag-intervene sa ating pananampalataya na sa ganun hindi tayo ma-convince o hindi tayo mailigaw na mga maling aral. So why not put your trust in the wisdom of God na siyang ipinangangaral ni Paul? A secret and hidden wisdom of God which God decreed before the ages of our glory. At ito yung karunungan ng Diyos. Ang karunungan ng Diyos, kapatid kong minamahal, kapag ito yung ating sinaliksik, sapagkat ang kanyang salita ay punong-puno ng karunungan. Eh bakit pa tayo titingin doon sa iba? Bakit natin paniniwalaan na sinasabi sa atin na ang Bible daw ay hindi complete? That's a baloney. Iyan po, kapatid kong minamahal, ay kalokohan ng kaaway upang tayo ay iligaw. The Bible itself is complete. And that's the love letter of God, that hindi papayag ang Diyos na ibigay sa atin yung kanyang love letter nang hindi ito kompleto. So hindi natin pwede sabihin hindi ito complete at may mga bagay pang hindi nasulat dito na hindi natin nalalaman, at yun yung sinasabi sa iyo ng mga preacher at pastor na iyong nakilala na ito yung wala sa Bible. Paano mo sasabihin na totoo yung kanilang sinasabi? Ang batayan lamang ng katotohanan ay walang iba kundi ang Biblia. Nothing else. Walang other books na nasulat sa history na tumutukoy o gumagarantiya ng iba pang katuruan na dapat na idagdag sa Biblia na sinasabi ng mga cult teacher, mga false prophet o false teacher na hindi natin na-miss natin o hindi natin nabasa sapagkat yun ay nakahiwalay sa Bible. Hindi po totoo yun. So think of that, kapatid kong minamahal. Hindi ba't pandiligaw yan? Hindi ba't yan ay pandaraya? Hindi ba't yan ay pag-deviate sa katotohanan ng salita ng Diyos? Kaya nga, kapatid kong minamahal, we need to be very careful sa ating mga naririnig, sa ating mga tinatanggap, sa mga taong lumalapit sa atin, sa mga nag-aalok sa atin ng mga kakaibang paniniwala, at tayo naman ay nakikarried away, nasa shock tayo, pero tayo ay nai-steer, kumbaga. Pero later on, nakita mo na para bagang binabata ka, para bagang tinatalian ka na, at kapag natalian ka na, kapatid kong minamahal, kahit na magpilit kang humulagpos, maliban na lamang na
ikaw ay manalangin sa Diyos na tulungan ka kung mawala sa kinalalagyan mo, hindi ka makakawala because sa lahat ng ating ginagawa, lalo na kapag yan ay galing sa kaaway, ay may mga masasamang espiritu yan na siyang magtatali ng iyong puso, na iyong isip, at wala kang kapayapaan, wala kang katahimikan, lalakad kang confused sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundong ito, na punong-puno ng kalituhan ang iyong isip. That's why I tell you to be cautious. Gamitin natin ang ating discernment, kapatid kong minamahal. I-discern natin. Sabi ng 1 John chapter 4 verse 1, discern all spirit if they came from God. Sabagat naniniwala ako, pag hindi galing sa Diyos, merong conviction na ilalagay sa iyo ang banal na espiritu. Tuturuan ka, magbibigay sa iyo, Panginoon, ng signal o warning para hindi ka magpatuloy sa anumang bagay o anuman yung nasalihan mo, anuman yung tinanggap mo, at hindi mo kailangang i-share ito sa iba, lalo na sa mga kapwa mananampalataya, sabagat hindi mo alam, baka baguhan yan, madali mong maakag o madali mong maaya, kawawa naman. So be very careful. Sabagat tayo ay pinili ng Diyos na iligtas magitan ng gospel, hindi tayo pinili ng Diyos na iligtas magitan ng mga maling katuruan. Ibig sabihin, may pinakikita sa atin ng Diyos na hindi natin nakikita dahil tayo ay nakatingin. Nabubulagan tayo sa mga ginagawa ng kaaway upang nasa ganon ay malinlang tayo. Kaya nga sa pagkakataong ito, we should discern the tactic of the enemy. Maging maingat tayo at huwag nating tanggapin ang mga iniaalok sa atin ng kaaway. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon. Dalahin ko, Diyos, na naway siya'y napagpala mula sa kapahayagan ni po salita. At dalahin ko, O God, kung nagnanais man, O Diyos, ng karunungan mo, O Diyos, ay kanyang makamtan, Panginoon. Patuloy, O God, na hubugin mo ang kanyang pananampalataya at ang karunungan ay kanyang makamtan ng mayroong Panginoon o Diyos na paghubog, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Salamat, Panginoon, at ito ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.